best-selling sedan. Wala pa ring update kung kailan yung next gen. Kaya check na muna natin yung outgoing model. Ganito na yung Vios sa ibang bansa. 2023 pa siya na-release. Pero dito sa atin, 2025 Toyota Vios XLE CVT. Yung price, 908,000 pesos. Halogen headlamps, acceptable naman siguro para sa ganitong price point. LED naman yung fog light, two-tone alloy wheels, disc brake sa front, drum brakes naman sa rear. Hindi ko lang gusto yung position ng turn signal light. Nasa fender. Mas malinis lang tignan yung naka-integrate sa side mirror. Pero naka-reserve yun sa top of the line. Naka-body color yung side mirror cover. Pati na rin yung door handle. Check natin yung interior. Fabric seats. Manual adjustment para sa driver. Same sa front passenger. Sa door panel, hard plastic. Fabric armrest. Power window control, pero driver window lang yung automatic. Naka-electronic power steering na rin to, kaya siguradong magaan. Napansin ko lang na medyo off-center yung steering wheel. Mas nakalin siya sa right side. Nag-double check din ako sa sitting position. Baka hindi lang ako yung naka-center. Pero nakalin talaga siya ng konti sa right side. Same analog gauge cluster sa previous model. Rotary type ignition. Pagdating sa visibility, okay naman. Hindi mo nga lang nakikita yung hood. Pero normal naman to sa mga sedan. Yung dashboard, hard plastic. Hindi rin sobrang kapal ng A-pillar kaya less blind spot. 8-inch infotainment system. Wala nga lang volume knob. Single zone climate control. Maganda na rin yung feel ng knob. Walang wobble or shaking. CVT transmission. Manual parking brake. May center armrest with storage. Dampen yung glove box. May vanity mirror yung sun visor. Same sa front passenger. Check natin yung back seat. For reference lang, 5'7" yung height ko. Fabric seats. Sa door panel, hard plastic. Hard plastic din sa armrest. Power window control na hindi automatic. Nakaset na to sa driving position ko. Yung legroom. Malaki pa yung space. In terms of knee-room, mas maluwag pa to compare sa ibang SUV. Pagdating sa foot space, makakapag-stretch ka pa rin. Flat din yung floor sa center, kaya hindi masyadong mahirapan yung upo sa middle seat. Yung headroom, okay lang yung space. Maganda yung seating position or seat angle. Hindi siya upright or 90 degrees. Check natin yung boot space. Okay naman yung design ng rear end. Hindi pa naman napag-iiwanan compare sa ibang next gen na sedan. Bulb type nga lang yung taillight. May reverse camera, parking sensor, fin type antenna. Walang button yung trunk lid para ma-open. Nasa gilid ng driver seat yung trunk lid lever. Malaki na rin yung cargo space. Pati yung opening maluwag. Kaya siguradong hindi mahirap magpasok ng gamit. Yung spare tire, same sa stock alloy wheel. Yung engine, 1.3 liter gasoline. Hindi lang natin matetest yung performance kasi walang available for test drive. Palike na lang and subscribe. Paalam.